Bilang pinakamataas na pinuno ng isang lungsod o munisipyo, hindi biro ang trabaho ng isang mayor. Mula sa pangangasiwa sa araw-araw na pagpapatakbo ng usapin ng teritoryo hanggang sa pakikinig at pagresolba sa problema ng kanyang mga nasasakupan. Ilan lang ito sa mga responsibilidad ng isang alkalde. Sino nga bang hindi nakakakilala sa lungsod ng Caloocan? Sa populasyon nitong halos 1.5 million, ito ay ang pangatlong may pinakamalaking populasyon sa buong Metro Manila. Mayroong mahigit sa 188 na barangay at total area na 21.54 square miles. Hindi may kakaila na isa sa mga pinakamalaking lungsod ang Caloocan. Dahil bahagi ito ng Metro Manila. Dito ang napakaraming shopping malls, bangko, hotel, vehicle dealers, malalaking paaralan at pamantasan, government offices at iba pang sikat na puntahan sa lungsod. Ruta din ng lungsod ng North Luzon Expressway at LRT o Light Rail Transit. Minsang naging sentro ng operasyon ng Katipunan, malalim din ang kasaysayan ng lungsod. Noong 1920s, naging bahagi ng lungsod ang kalapit na bayan ng Novaliches. Halos 20 taon naman ang nakaraan, nilipat ang mahigit sa 1,500 hectares worth ng teritoryo ng Caloocan sa lungsod ng Quezon na nooy kabisera ng bansa. Di nagtagal ay naipasa naman ang Republic Act No. 333 kung saan ang mga baryo ng Baysa, Talipapa, San Bartolome, Pasong Tamo, Banlat, Kabuyaw, Pugadlawin, Bagbag, Pasong Putik at kalahati ng Novaliches ay kinuha mula sa Caloocan at inilipat sa mga karatig na lungsod. Sama, ang mga baryong ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng lungsod dahilan upang mahati sa dalawa ang lungsod. Ang southern part na mas urbanisado at ang northern na mas malapit sa rural na pamumuhay. Sa ngayon, kilala ang Caloocan bilang kaisa-isang lungsod na nahahati sa dalawa. Sa parating na halalan, magkaisa kaya ang lungsod sa matalinong pagboto o tulad ng nangyari sa nakaraan ay magkawatak-watak sa hindi matalinong pagpili. Magandang araw, ako po si Robert Tan at ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatili lang kayong nakatutok dito dahil sa loob ng isang oras, ihahatid sa inyo ng aking kasamang si Cathy San Gabriel ang isang komprehensibong pagsilip sa trabaho ng isang alkalde. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert. At sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan, makakausap natin ang tatlong mayors, aspiring mayors mula sa iba't ibang parte ng bansa para malaman ang kanilang mga plano para sa kanilang mga lugar na sasakupan. Huwag po kayong aalis. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Pablo Cuneta ang naitala na may pinakamahabang panahon ng pagsisilbi bilang isang alkalde ng syudad. Sa pangkalahatan ay naging gatpuno ng lungsod ng Pasay ng 41 taon at nagsilbi sa ilalim ng 7 pangulo ng bansa. Kung napapadaan kayo sa North Luzon Expressway, siguradong di nyo mamimintisan ang Giginto, Bulacan dahil tanaw na rito ang maraming ornamental plants at flowers. Pero hindi lang kilala bilang Garden Haven of Bulacan ang Giginto dahil ito sa mga highly urbanized municipalities sa Bulacan. Ang mga industriya ng meat processing, wooden furniture, bakeries at agrikultura ay ilan lamang sa mga kabuhayang available sa Giginto. Isa ang Giginto sa mga nangungunang provider ng trabaho sa probinsya ng Bulacan. Mayroon ding sariling kolehiyo at ospital ang bayan ng Giginto, tandaan ng isang progresibong bayan. Patuloy din ang pag-angat ng Giginto dahil sa pagdami ng turistang pumupunta dito. Bukod kasi sa mga sought-after garden plants, landscaping equipment at resorts, gustong-gusto rin ng mga turista ang magandang peace and order situation sa lugar. Kayo po ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib-puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21.
Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ngayong araw po ay makakasama natin ang tatlong mayoralty candidates. Gani Pascual ng Giginto, Bulacan. He is a two-term mayor of Giginto, Bulacan. Under his term, he built the first public hospital and municipal college in Giginto. Siya rin ang former president ng RIS Development Corporation. Kasama rin po natin si Ginoong Aling Singson ng Candon, Ilocos Sur. He is on his third term as mayor of Candon, Ilocos Sur. He also served as councilor of Candon in 1995 and vice mayor in 1998. He is the vice president of Luzon League of Cities. At kasama rin po natin si Ginoong RJ Echeverry mula po sa Caloocan. He is a three-term councilor in the city of Caloocan. He was national president of the League of Barangays of the Philippines for 2 terms. Welcome po, gentlemen, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Briefly, paki-describe po ang inyong lugar. Let's start with you, Mayor, ang Giginto po. Ano yung major industries and yung population? Ngayon, ang aming populasyon, mahigit kumulang nasa 91,000. Ang area ng aming bayan ay 2,600 or more or less hectares. At ngayon ang aming bayan, ika nga, sensado na. Meron na kami mga major industries na nandun. Pumasok na mga kamukha ng mention names. Go ahead. Pure Gold, Walter Mart, gaya ng mga industry ng mga pananahi, meron kaming gawa ng bota, may flour mill kami pumasok sa aming bayan, at nakikita ko na kami patungo na sa pag-asenso sa aming lugar. Mayor Singson? Ay, ganun din. Sa Candon City naman po ay around 60,000 ang population. Tapos ang land area namin is more than 10,000 hectares. At marami na rin mga pumasok na mga multinational corporations doon, lalo na sa fast food. Nandun na po ang Jollibee, nandun na rin ang McDonald's, ang Greenwich, at meron na rin mall doon, ang Stern Mall. At yung mga dati na rin mga local investors ay nandun pa rin. Kailan po naging lungsod ang Candon? 2001. Since 2001 ay patuloy na tumataas ang income ng City of Candon. And Councilor RJ? Sa city ng Caloocan po, we are third to the largest city in the country and boast of one of the highest tax earning in the country. Next to Manila, marami pong industries, and we are now the motorcycle capital of the country, wherein a lot of our residents along 10th Avenue are selling motorcycle parts, na kung saan marami po sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas na bumibisita. Alongside with that, of course, marami na rin pong industries like steel industries and hospitals and the like, but still Caloocan is still facing a lot of problems, mainly because of its population na 1.5 million, but with a meager budget of only 3.5 billion compared to Quezon City and Manila, which has 10 billion each of their budget, na may populasyon na 2 million and 1.8 million respectively. Mamaya pag-uusapan pa natin kung ano-ano yung mga challenges na kinakaharap nyo sa inyong mga nakakasakupan. Pero Mayor Pascual, you are running for re-election. Bakit po kayo tumatakbo muli? Kasi ang totoo niya na ako'y nagplano magpatuloy sa pagiging mayor. Ngunit inalo ko ito ang aking posisyon sa aking mayor at doon sa katunggaling naming mayor. At inalo ko rin doon sa aking katunggaling anak. Kasi ang totoo niya, sana nagpaplano na ako na mag-retiro muna at ibigay sa mas nakakabata at may bagong kaisipan para manungkulan. But then, ako yung nagpaano sa aking mga kawani at hindi lang na ako yung muna magpatuloy, tapusin ko na yung termino. At nakita ko rin ng mga ibang pangangailangan ng ating bayan na dapat kong ipagpatuloy. Kagaya ng, sabi nga, paigtingin pa namin ng serbisyo sa ating mga kabayan. Ang isang nakita ko kasi kumukha ng yung mga special child. Ngayon ginagawa namin ng pamamaraan
para ika nga ay mabigyan sila ng tamang edukasyon na matulungan natin itong mga bata to. Matagal na panahon na hindi natin sila nabigyan ng aruga, no? Alright. Ngayon na sinasabi ko, gustong pagandahin muli at iayos ang ating publikong sementeryo na nakita ko sa matagal na panahon napabayaan ito yung muli pagagandahin natin para ika nga Alright. sa lahat na serbisyo bibigay natin sa ating mga kababayan mula sa sinapungpunan hanggang kamatayan. So, sa madalit salita po, gusto nyo pong ituloy yung mga nasimulan nyo ng proyekto. Opo. Mayor Singson, kayo po ay on your third term. At ano pong plano nyo matapos ito? Ay, siguro tutulong pa rin po tayo no, sa ating mga kasamahan sa public service. At lalo na babalik sa Kongreso ang ating tatay. At ang hahalili naman sa pagka-mayor ay yung nakapabatang kapatid ko na doktor. At siguradong tutulungan pa rin kami no, para sa ikaunlad ng City of Candon. Alright. And Councilor RJ seeking a higher office this time as Mayor of Caloocan. Why po? Well, it's my last term as councilor. Wala na po akong pupuntahan kundi pataas. Wala, sabi mo ng batas, na 3 beses lang ako pwedeng tumakbo. I was supposed to run for vice mayor, but I think I've already given it to Tito Varela. Congressman po sana, kaya lang last term na rin po ng aking ama bilang mayor. So he's running for Congress. The only position that is left is mayor. Yung dalawang pwesto, hindi ko pa nasusubukan, mayor at barangay tanod po. Nakakahiya naman ho kung pangulo ng barangay sa buong Pilipinas at ang isusunod ko tatakbuhin is a lower position. But joking aside, I don't want to sound hypocrite here. Any person for that matter would want to run or seek a higher office. Ang tanong na lang ho dito, may kahandaan ba ako? May plataforma bang malinaw? At maganda ba ang hangarin para tumakbo? If you will ask me later on, siguro masasagot ko po lahat yan. Alright. Nakikita ko po sa lahat ng naging tanong ko sa inyo, parang nagkaroon din po kayo ng konsultasyon with the incumbents and those who are running. Ganito po ba talaga ang sitwasyon? Bago kayo gumawa ng desisyon para tumakbo sa isang pwesto, ay nagkakaroon din po ng kahit paano negosasyon at pagbibigayan among the other candidates? Anybody can answer. Of course. Lalo naman po sa amin, as I think we're all liberal party mates here. Sa liberal naman po, pinag-uusapan namin who's more qualified to run. And second, sino yung winnable. Ikatlo, who has the resources to run a good campaign and the track record to show to the people na meron ka na patunayan. Upon analysis, since ako po'y last term na and have seen how my father worked, and alongside with that, sa barangay po ako, nakita ko rin naman po kung paano patakbo ng maayos ang lungsod. I think most of our party mates said, siguro, why not? Since your father did a good job in the city of with that good legacy, I'm sure with the rest of my party mates here, yun rin na naging battle cry na kung maganda ang legacy, bakit hindi? The same way with Pinoy na kung hindi maganda ang track record ng nanay niya at ng tatay niya, siguro naman hindi rin mananalo siya bilang presidente. Pero may argumento din po na kahit na po maganda ang legacy, ay dapat iba naman daw po ang bigyan ng pagkakataon na magbigay serbisyo sa bayan. Tama yun, Cathy. Dahil ako, kamukha ko, sabi ko kasi ako yung nagplano huwag nang lumaban. At inaloko kung sa totoo lang, inaloko yung anak ko, inaloko yung asawa ko. Sabi nila, Daddy, pag alis mo dyan, alis na rin kami, ayaw namin manungkulan dyan. Ikaw na dyan, gusto mo tapusin yung termino mo, para maibigay mo kung ano pa serbisyo ang kailangan mo sa bayan natin. At tapos ang termino mo, sabi nga, tigil ka na, mag-retire ka na. Ganun na nangyayari sa akin, Cathy. Mayor Singson, yung mga Singson po ay kilala bilang matagal ng mga serbisyo publiko sa Ilocos. Ano po masasabi nyo patungkol din po sa issue ng pagkakaroon ng political dynasty at yung pag-oppose po ng maraming tao tungkol dito? Nasa batas yan against sa political dynasties. Pero sa amin, ang aming opinion ay iba't iba, no? At iba-iba naman ang kuro-kuro rin namin.
although we belong to one family, no, the Singson family. At kami naman ay nagpapahatol din sa ating mga kababayan kung gusto pa nila sa amin o hindi, no? At kami binoboto rin naman. So since clear pa ang batas na wala namang nagpo-prohibit, no, sa aming pagtakbo, ay patuloy na magpapahatol kami sa aming mga kababayan kung gusto pa nila sa amin na magsilbi sa kanila o iba na, no? Alright. I share the sentiments of Mayor Singson. That's why I urge Congress to pass the bill, to pass the law on anti-dynasty law. Kasi nagmumukarang ho kami kontrabida. Why is that? Kasi kung ho ba na nagkataon, nagkapangalan ko ang aking ama. So, I am now, kumbaga, hindi na pwede po akong tumakbo. So, parang asan na ba yung karapatan ko rin para tumakbo? I also have my constitutional right to run. So, all I'm asking is, kung sa tingin nyo ho na abusado na ang mamamayan o ang sistema ng gobyerno natin for dynasty, then pass the law. Why don't you pass the law? Para once and for all, itong issue ng political dynasty ma-resolve na. At kami naman ho, kung may karapatan pa tumakbo, di tumakbo. Kung hindi, okay lang. And the same setup, we are submitting ourselves to the people and the people will decide who is the better person to rule. Alright, mamaya pag-uusapan naman natin yung iba't ibang mga issue na kinakaharap ng inyong mga lugar na nasasakupan at kung na planong tugunan ng mga ito. Abangan ang pagpapatuloy sa diskusyon sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kilalanin natin ang mga bayan ng ating mga tumatakbong gatpuno. Caloocan City, mula sa Kalakhang, Maynila ay ang gateway to the north. First-class, highly urbanized na syudad na ikalawang pinakamalawak na syudad ng Metro Manila. Candon City, ang tinaguriang tobacco capital of the Philippines. Isang rural na komunidad na naging syudad noong 2001 at kinikilalang isang importanteng sentro ng kalakalan at komersyo sa probinsya ng Ilocos Sur. Giginto, ipinagmamalaki bilang Garden Haven of Bulacan, isang first-class na munisipalidad na mabilis ang pag-unlad bilang sentrong urbano. Ang lungsod ng Candon ay isang fourth-class city sa ikalawang distrito ng probinsya ng Ilocos Sur. Matatagpuan ito sa gawing kanluran ng probinsya. Ayon sa latest census, nasa mahigit 56,270 ang populasyon ng lungsod. Mayroong mahigit 10,000 households at 42 mga barangay dito. Itong kabuuang lawak na 39.88 square miles. Hango ang pangalan ng lungsod sa puno ng Candon na ngayon ay madalang nang makita sa bansa. Ang Candon ay ang sentro ng ikalawang distrito ng Ilocos. Dito matatagpuan ang lahat ng government district offices. Kilala bilang tobacco capital ng bansa. Ang lungsod ang pinakamalaking producer ng Virginia type tobacco. Kilala din ang lungsod para sa kanilang kalamay, chicharon, balut, tuyo, asin, mga matatamis, handicrafts at marami pang iba. Pagdating naman sa turismo, dinarayo ng mga turista ang Darapidap Beach. Ngayong parating na ang halalan, muling bobotong mga mamamayan ng Candon sa national at local elections. Naway ang kanilang desisyon ay maging tama upang ang kanilang lungsod at ang buong bayan ay manatiling masagana. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sa unang bahagi ng panayam natin sa ating mga bisita, lumalabas na may dalawang schools of thought pagdating sa mga political dynasties. Ang una o common notion ng mga tao ay ang perception that dynasties are similar to oligarchies when in power and control is contained through a single family through a sustained period of time. Sa kabilang dako naman, makikita ang side ng mga politikong galing mismo sa dynasty. Karamihan sa kanila ay pabor na may pasa ang political dynasty bill para once and for all ay mawakasan na ang masamang perception na dala nito. Nagiging hadlang at disadvantage pa para sa ilang politiko ang mapabilang sa isang dynasty
dahil bagamat sila'y qualified naman at may malinis na intensyon, ang negatibong public perception ay nag-invalidate na sa kanilang mga achievements at qualifications. Responsibilidad natin bilang mga botante na magsagawa ng kahit konting research sa ating mga kandidatong napupusuang iboto. Kapag alam na natin ang track record at qualification ng mga kandidato, siguradong mas mapapadali ang ating desisyon sa darating na halalan. Bisitahin ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan natin muli si Cathy San Gabriel at ating mga panauhin para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert, at kasama pa rin po natin ang mga mayoralty candidates na sina Councilor RJ Echeverry at Mayor Isagani Pascual at ang incumbent mayor ng Candon, Ilocos na si Mayor Aleng Sinson. Okay, pag-usapan po natin yung mga issue na kinakaharap po na kailangan tugunan. Sa Giginto po ba, ano po ba yung mga concerns ng inyong mga constituents and paano nyo pinaplanong isolve ito? Una-una, at sa amin, ang una-unang concern ng mga aming kababayan ay yung pangkalusugan. Yan natin ayak mo nagpumilit, bagamat napakahirap na magtayo ng isang lokal na ospital. Yan ang tinawag namin ngayon ay Hospital ng Giginto. At dito, ang senior citizen ko, libre ang blood chemistry, libre ang kanilang examination pag Martes at Huwebes. At napakaraming mahihirap nating kababayan na nagpapatingin at doon ginagamot. Ang kagandahan nito, yung PhilHealth Pinoy na pinamamahagi natin Pangulo, ay napakalaking bagay at nakatulong sa ating hospital. Kasi sa pamamagitan niya, pinagbibigyan natin ng PhilHealth ang ating kababayan, maraming mga hospital na hindi na halos nagbabayad ng PhilHealth ang gumagastos. Sa pamamagitan niyan, ang ating hospital ay nakakatayo sa sarili niyang pagsusumikap. Alright. At nakita rin namin na nagiging problema natin pagdating sa edukasyon sa kabataan. Kaya nagpumilit ako. Nag-una, nakapagtayo tayo ng isang tatlong palapag na high school na ginawa kong extension ng vocational high school namin sa relocation site na ginawa ng dating mga panahon. At yung mga bata doon na at nakita ko na sila rin, pagdating naman ng panahon, pagdating ng kolehiyo, hindi makapapasok dahil ika nga minsan sa kakapusan ng kanilang buhay. Nagtayo rin tayo ng kolehiyo ng Giginto na ngayon ito umaandar na at nakakuha tayo ng permiso sa CHED para magtayo. Ngayon, yung aming mga ginagawa ngayon sa kolehiyo, meron kaming ginagawa yung tinatawag natin alternative learning system na hina-apply namin ng permiso sa CHED. At yung mga batang hindi nakagraduate ng high school, pag ito na-aproban, bibigyan namin sila ng pagsusulit at pagka nga nakapasa sila sa pagsusulit, sila i-consider namin graduate na high school para makapagpatuloy sa kolehiyo. Okay. Mayor Singson, sa inyo naman po sa Candon, ano po yung mga kinakailangang gawin pa ng susunod kung sakasakali mang mahahalal uli ang inyong kapatid? Marami kaming programa na kailangang ipagpatuloy, lalo na sa na-mention ni Mayor Gani Pascual yung sa education, yung pagbigay namin ng mga scholarship programs para sa ating mga estudyante, lalo na sa college level, no, sa mga gusto makatapos ng kanilang mga kurso. At sa health din, dahil ang susunod na mayor ay doktor, siyempre mas pagtutugunan ng health, although may city hospital na kami at meron na ring rural health unit, no, na tumutugon sa primary healthcare ng city, ay mas siguro na ifa-focus doon ang pagbibigay, at least yung health ng ating mga kababayan ay mabibigyan ng focus. Councilor Echeverry, medyo malaki po ang populasyon ng Caloocan. Ano po yung talagang sa tingin nyo kailangan bigyang pansin kaagad? Number one, thank you for that question, Cathy. Number one, kung maalala nyo, may tinamaan ng ligaw na bala nung bagong taon na nationwide issue yan. At yun po si Nicole, yung tinamaan ng ligaw na bala sa ulo. At ito'y tinakbo sa Tala Hospital, which is a leprosarium hospital in Caloocan North, na kung saan hindi rin nakayanan. So, kailangang itakbo pa siya sa East Avenue. From Tala Hospital to East Avenue, Quezon City. Napakalayo nun. Abutin po yan ng
more or less 1 oras kung walang traffic. Pero kung may traffic, abutin ka ng 2 oras. May mga empleyado kayo ditong taga Caloocan. I'm very sure, ang kailangan nila sa North Caloocan ay isa pang pampublikong ospital. Ang Caloocan po nahati sa 2. Meron na kaming ospital sa kabila. Ang kailangan namin itayo, isa pang ospital dito sa North Caloocan. That is why it's very important that our President has somehow pledged support na meron na ho kaming pera sa isang lupa at building para sa ospital. Ang hinihintay na lang namin, yung pondong na ipangako ng Pangulong Noynoy to put more facilities in that hospital. Why am I saying this? Bulacan, Laguna, Cavite is more or less 1 million pataas ang populasyon. But they all have public hospitals. At that, provided by the national government. Caloocan is already 1.5. Manila has PGH. Quezon City has East Avenue. Davao City has also its own hospital. Cebu City has own hospital. Caloocan is third to the largest city. Walang state hospital. You're calling Tala Hospital a hospital. It's a leprosy hospital. Yes. It's not enough to cater for all. It's That's not why a we're tertiary pushing. hospital. That's why one of my best program platform is really to put a hospital na meron na ho kaming nakahandang hospital dyan. But I think what we need really is the support of the national government to shoulder yung kakulangan namin. And I think the President is doing that for us. Okay, meron po ako mga ibibigay sa inyo, mga issues, and I'll ask you about your stand on this. The first is about the urban poor and poverty reduction. I think this will be applicable to you, RJ. Your stand on this. How do you plan to solve this, lalo na po sa Caloocan na isang lugar kung saan din po doon na nire-relocate ang ibang mga mahirap? Isa sa ginawa ng government na hindi nila na-foresee. Nung naglagay sila ng resettlement area doon, hindi sila naglagay ng state university. If you do not put a state university, or at least a malaking universidad doon, yung mga kabataan doon, kapag nag-aral ng kolehiyo, walang resources kung saan mag-aaral sila. If they do not educate themselves, paano sila makakuha ng hanap buhay? That's why we're pushing for another state university, another big university that will be building in Caloocan North. Wala na kami problema sa Caloocan South eh. Yung Caloocan North, yung kumbagang resettlement area ang pinoproblema namin. And alongside with education, ng state university would be yung tinatawag naming pampuhunan sa mga nanay na walang hanap buhay. Paano to? Pagbibigay ng konting pampuhunan sa mga sumubok magnegosyo pero hindi nagtagumpay. Alright. So pag meron na silang kaalaman sa negosyo, bibigyan lang ng konting puhunan yan, siguro by their own means, they could live their own. May kasabihan mga Chinese, di ba? Kung walang hanap buhay, di gumawa ka ng sarili mong trabaho. So by giving them a little bit of konting puhunan to start their own business. To do that, you have to give them proper livelihood seminars. So 2 things, education, which is state university, and another is the livelihood that we're pushing. Okay, poverty reduction. Sa Giginto po ba malaki ang populasyon ng mga mahihirap? Actually, hindi na masyado ngayon. Kasi una-una, ang ginawa natin dito yung mga nasa mga gilid-gilid na tulad ng mga squatter, binigyan na natin sila ng sariling pabahay. 86 families sinirelocate ko, binigyan ko sila ng bahay, binigyan sila ng lupa, na wala silang ginastos. Alam mo, ang ginagawa natin para makatulong doon sa mga hindi nakapag-aral, iba-ibang klaseng puhunan, binibigyan natin, nagpamigay tayo ng padyak, kung tawagin namin ng padyak, para doon sa hindi makakapasok sa kumpanyang maayos, kung malalaki, pwede na sila maghanap buhay ng kanila. Binigyan namin sila ng trike na ginagawa ng parang tricycle. Ganun din, kamukha ni Mayor Chibiri, sabi niya, nagbibigay na tayo ng puhunan, no? Tulong ng Department of Labor, nagsasama kami, nagbibigay kami ng puhunan sa mga mamamayan na buhay. Meron naman din, marunong gawa ng gunisa, tayo tumutulong at ginagawa natin ang pamamaraan. Kaya nga tayo nagtayo ng eskwela at kuleyo para yung mga bata, mapag-aaral natin doon na kung hindi nila masabi na kulang sila sa pinansyal, kaya hindi sila nakapag-aaral. Ito lahat ito yung ina-address natin sa ating bayan. At kung kailangan nila ang ating suporta, palaging nandun ang ating pamahalaan. Mayor Singson, with the passage of the Sin Tax Law and its implementation, alam po natin na ang Candon relies heavily on the tobacco industry. Will this affect the tobacco farmers and those whose livelihood depends on tobacco? Well, siguro maapektuhan ng konti, Cathy, but our leaders, our political leaders in the province as well as the other tobacco-producing provinces have haggled with the President na
before the passage of the law, that the previous law on excise tax of tobacco, which is Public Act 7171, be retained, no, to sustain the development of the tobacco-producing provinces. Kaya siguro malaking cushion to dahil ito ay nagbibigay ng development sa ating mga provinces, ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at Abra. At sa mga ibang tobacco-producing provinces na rin, tulad ng Pangasinan and the others. Okay. If this applies to you, cleanliness, environmental issues, Caloocan. Sabi ko nga po kung Quezon City at Maynila walang problema sa issue ng cleanliness, I'm willing to submit myself to Herbert Bautista and Mayor Lim's one-day session sa paano pagandahin ang palinisin ng lungsod. What I'm saying, kung 1.5 ang million ng populasyon mo, may 2 million ka at 1.8 million ng populasyon, expect that there are also some clutters ng mga dumi. But it doesn't necessarily mean wala po kaming ginagawa. We have spent so much money, 400 million at least for Caloocan, para kolektahin lahat ng mga basura. So in the barangay po, we are also encourage solid waste management for all barangays. But as I've said, yung disiplina talaga manggagaling rin sa tao. But on the part of the government, we have done our best to ensure that all areas in Caloocan, wala hong basura pagpatak ng alas 6 ng umaga. Disaster risk reduction, binabaha po bang inyong mga lugar? Wala naman. Kati binaha kami ng konti. Kaya nga alam mo kasi, ganito nangyari dyan. Nung bago pa yung magbahaan, ito'y pangyayari na yung lugar namin hindi binabaha. Itong kamagayan ng Undoy, kami isang lugar na hindi binaha Bagamat itong lately, nung nakita ko na medyo silted na yung ating kailugan, humingi ako ng Executive Secretary Jojo Ochoa nang matulungan ako para mapalagay na riprapping, mapabukay yung ating ilog. Noong una medyo tinanggihan ni Executive Secretary dahil sabi niya, yung proyekto na yung mahirap dahil hindi nakikita. But then, nung bumaha nung nakaraan, inabot na kami dahil alam ko, pas ng tubig, bumalik ako sa kanya. Sabi ko, Secretary, baka kung ito'y nahukay natin nung maaga-aga, hindi kami umabot ng ganito. Alright. Kaya nga sabi niya, iwan mo din yung project nung at pag-aralan natin. Ako naman natutuwa at alam ko ngayon, parang pinondohan na ni ating mahal na sekretaryo at parang lalagyan na ng repropping, parang 50 million daw yung project na gagawin na sa aming lugar. Kaya ako yung natutuwa at nagpapasalamat kay Secretary Ochoa. Okay. Sa Marikina, marami namatay. Lumubog ang Marikina, lumubog ang Navotas, Valenzuela, Malabon, some parts in Quezon City and Manila, nung panahon ng Undoy. I'm very proud, Caloocan hindi. Income generation, how do you attract more investors to invest in your locality? Sa inyo po, Giginto. Alam niyo, sa amin ngayon lumalabas na business-friendly ang bayan. Kaya napakarami natin actually na napasok. Siguro kami isa sa pinakamaraming na ipasok na investor sa Bulacan. At pagdating sa peso, dahil sa dami natin nabigyan trabaho, dahil sa napakaraming pumapasok na investor, na pumasok na nga, nabanggit ko, Pure Gold, Pargo, Walter Mart, meron na kami ngayon sa aming bayan na dati-dati wala yun. Nandiyan na rin yung Jollibee sa amin, pumasok na rin yung mga ibang establishmento, pero napakarami naming meron ako kasi dinevelop na isang lugar noong araw, kati yung tinatawag kong RIS. Ito yung isang industrial park na ginagawa namin mga bodega. Maniwala ka't hindi, napakaraming bodega na ron at napakarami ng investor na pumapasok doon. At kahit dating Pangulo, nung bumaba doon, nagulat. Sabi niya, meron palang ganito rito. Okay. Sa Kandon po, paano nyo po i-attract? Ano pong bentahe ng Kandon, Ilocos Sur? Katulad sa Bulacan, ay ang Kandon naman ay na-awardan ng most business-friendly city sa aming category in 2010. And no less, si Pinoy mismo nag-award sa amin at saka ng Philippine Chamber of Commerce. Caloocan po. Well, Caloocan po is one of the top 10 highest earning cities in the Philippines. And top 5 at that. But as I've said, ang maganda lang pong improvement po sa atin, mga kababayan, kung ikukumpara mo sa panahon ng nakarang administrasyon, 10,000 lang po yung investors nila. When we assumed our position, our office,
umabot po ng increase po ng 8,000 investors. What do I mean? Pumasok po mas maraming negosyo sa panahon po natin. Why? Because of good roads, peace and order, and public facilities. Alright, itutuloy po natin ang ating diskusyon para naman sa mahalagang punto ng bahaging ito. Tunguhan natin si Robert. Robert? Maraming salamat, Kathy, at marami tayong dapat tandaan sa bahaging ito. May hahalin tulad ang trabaho ng alkalde sa tungkulin ng isang ama. Ang diferensya lang ay libo-libong pamilyang iyong inaalagaan. Nakita rito na bagamat hindi nauubos ang problemang kanilang mga syudad o munisipalidad, pangunahing trabaho nila ang paghahanap ng solusyon sa mga pangunahing problema ng kanilang pamayanan, gaya na lamang ng healthcare, education, livelihood programs at maging personal na problema ng kanilang mga constituents. Nakaatang din sa ating mga gatpuno ang paggabay tungo sa mas progresibong pag-unlad ng isang syudad, ang pag-iisip ng mga innovative programs para sa investment opportunities at job creation ay ilang halimbawa sa mga programang sangkap sa mas maunlad na syudad. At may nagpadala din ng katanungan mula sa ating manonood. Ito'y mula kay Carla ng Caloocan. Paano po natin masusugpo ang problema sa bawal na gamot o droga? Sasagutin niya ng mga bisita natin sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang siyudad ng Caloocan ay nagtatag ng University of Caloocan upang mabigyan ng mataas na antas ng edukasyon ang mga kabataang nakapagtapos na ng high school at nais magkolehiyo. Kandon naman ay may isang campus ng Ilocos Sur Polytechnic State College upang magsilbi sa mga mag-aaral ng siyudad. Samantala, ang mga nais tumuntong ng kolehiyo mula sa Giginto ay maaring pumasok sa Bulacan State University sa karatig pook na kabisera ng Bulacan, ang Malolos. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Muli ako po si Cathy San Gabriel at sasagutin ang ating mga bisita, mga binasang katanungan kanina ni Robert. Issue on drugs. Alam po natin buong bansa talagang suliranin. Paano nyo po sinusolusyonan ito sa Giginto po? Alam mo sa amin kukonti lang ang pagdating sa droga. Pero nung nakaraang araw lang, kare-report lang sa akin ng aking rep na meron silang hinuli at yun pinasasampakan na natin ng kaso. Alam mo, pagka mga ganyang mga kaso pagdating sa droga, Kati, hindi ko pinababayaan na ito'y maayos. Basta talagang may problema at nahuli na ating kapulisan, pinasasampahan ko kagad ng kaso. Alright. Sa Kandon po? Patuloy ang kampanya natin kontra sa illegal na droga. At active ang ating City Anti-Drug Abuse Council, ang CADAC. At patuloy na nagmo-monitor sila. So far wala nang report, hindi katulad noon. In November 23, 2012, a certain Nani Almeda, who is Chief of Staff of Congressman Mikey Arroyo, who is now running for Vice Mayor of Caloocan, was found na may possession ng shabu, malaking shabu, doon sa kanyang Pajero sasakyan na nagdadrive isang Amerikano. This was left doon sa lahat ng dyaryo at ng lahat ng newspapers. It's a very concerned issue to us kasi sa Caloocan, nung sinabi sa akin ng PIDEA, 33%, tama ko si Mayor, 33% ng drug activities out of 42,000 barangays nasa probinsya. But 92% is in Metro Manila. So what am I saying? I think PIDEA and the city of Caloocan should work hand in hand to find big fishes in Metro Manila who are holding these kinds of drug activities, lalo na yung shabu. That's why we can never tolerate big fish. Kasi ang masama, hinuhuli natin maliliit na isda But we're so afraid of getting the big fish. Dapat kunin natin mga malalaking fish para at least once and for all, pagbaba dito, sa lahanay naman namin, nabuo na rin naman namin yung City Anti-Drug Abuse Council hanggang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ang problema namin yung nagpo-provide ng shabu sa Metro Manila. Alright. How about agriculture, applicable to Giginto and Kandon? Agriculture, ano po ang inyong mga tugon dito? Sa amin, siguro mga 35% na lang ang agriculture lands namin. Pero ganun pa man, binibigyan natin ng suporta ang ating mga lokal na mga farmers
alam mo, nagbibigay tayong libreng binhi para ika ngayong makatulong sa kanila at sinusuportahan din natin. Ngayon, kung kanong makailan lang, may binuksan tayo ng isang tinulungan na maglagay ng parang isang lugar na ipakita kung paano gawin ng tamang pamamaraan ang pagpaparmin ng hindi gumagamit ng abono. At ito'y nai-address natin at alam ko meron tayong mga suporta na binibigay sa ating mga magsasaka. Mayor Allen? Sa kando naman, Kati, katulad ng sinabi mo kanina, tobacco, no, ang major source of livelihood ng ating mga kababayan sa Ilocos. At, yun ang number one cash crop ng Ilocano, ng Tiga-Candon. At yun ang pinagpapatuloy na tulungan natin mga tobacco farmers at ibang farmers na rin, no? Hindi kasi half of the year tobacco ang inaano nila, pinaplant nila. The other half naman ay dun sa pwedeng sa tag-ulan, no? Yung sa rice, sa corn, peanuts. Alright. Ito po, loose firearms, pagsasama-samahin ko na, presence of private armed groups and other threat groups, and intense political rivalry. Pasasagutin ko muna sa inyo, Mayor Allen, kasi ang Ilocos po ay kasama sa mga nasa watchlist ng COMELEC. Kamusta na po ngayon ang sitwasyon sa inyong lugar? Okay naman, Kati. So far, wala namang reported na na mga private army. So mga Ang Singson po ba ay talagang walang private army? Wala na, no? Wala naman talagang siguro nung unang panahon, no, nung uso pa yung private army. Pero wala naman talagang may mga private supporters siguro, no? Pero hindi army, no? May mga legal armies tayo na nandun yung army, nandun yung PNP, no? Alright. Na tumutulong sa pagre-resolba ng peace and order. At katulad ng nasabi namin kanina, wala namang reported na political tension, no? Kaya baka nga i-lift na rin, no, yung hotspot sa amin sa Ilocos Sur. Lalo na sa city namin, wala namang laban sa local. Alright. Mayor down to councilor, walang iisang grupo, no? So elected na sila, no? Yung formalities na lang sa May 13, no? At sa ibang bayan din ganun, halos ganun. Siguro may mga That's piling good to bayan know, lang. sir. So sa local level, lalo na sa base, iisa yung namin, yung direksyon ng aming ng grupo, no? Pagsuporta sa incumbent coalition, no, na nabuo sa Ilocos Sur. Sa Caloocan po, bagamat hindi kayo kasama sa election watch list ng COMELEC, ay meron pong intense political rivalry. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Caloocan? There is intense aminin ko naman there's always an intense political rivalry, but a healthy rivalry in a sense that ang pinaglalabanan lang naman dito po, prinsipyo at kung anong paano mas makakabuti po sa Caloocan. But going back to the private armies, ang Metro Manila naman walang ganon. When there's strong media presence, walang ganon. Alright. Besides, masyadong mahigpit rin po ang mga police dun sa gun ban na ipapatupad. Kaya most likely, hindi mangyayari sa lungsod ng Caloocan. And lastly, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood ngayong eleksyon. Umpisahan po natin si Mayor Pascual. Alam mo, Kati, sa mga kababayan ko pong nakikinig o nanonood, sa lahat po, sana maging marunong tayo na malapit na po ang mga kandidato ay hahatulan ninyo. Lahat naman po ito ay nasa inyong mga kamay. Sana po alamin ninyo sino mga taong tumatakbo, alamin niyo pag-uugali, alamin niyo kung makakatulong, dahil ito po yung lahat ay nakasalalay sa inyo, hindi po lang sa aming mga politiko. At ang isa pong aking pinakikiusap, pag-aralan niyo mabuti at sana po huwag kayong magpapabili itong nakakadarating na eleksyon. Kasi huwag niyong pababain ang inyong moral, at halagang konting halaga, iboboto niyo isang tao kahit hindi niyo karapat-rapat. At po, dapat pag-aralan natin at ilagay po natin ang tamang taong dapat manungkulan dahil
dito po nakasalalay ang kinabukasan ng lahat ng tao sa ating bayan at lahat po tayo. Tayo po dito dapat pag-aralan natin mabuti. Mayor Singson? Ganun din, no? Katulad ng sinabi ni Mayor, ay piliin natin mabuti, no? Ang ating mga ihahalal, lalo na sa upper level, probinsya, sa national, yung mga nakakatulong sa atin, no? Ang ating mga ihalal. Mahirap ihalal yung nandito lang pag tiyempo ng eleksyon at sa pagdating ng pagsisilbi na ay wala na, no? Nagtatago na. So kailangan yung talagang marunong, no? Manungkulan sa ating bayan. Councilor Echeverry? Mga kababayan ko po sa Caloocan, I am very excited po. Kung ako'y pagbibigyan po ninyo, I'm very excited may pagpatuloy na yung mga magagandang nasimulan na natin sa lungsod ng Caloocan kasama ang ating Pangulong Noynoy Aquino. Lalo na unang-una yung Ospital ng Caloocan, ang ating bagong University of Caloocan, ang puhunan sa mga nanay, at lalong higit yung 6 na distrito para sa Caloocan para bumilis ang pag-unlad ng Caloocan, at lalong higit ang mas seryosong kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. Ito lang po ang mga nasa isipan ko po na plataforma na makakabuti po sa ating lungsod. Kung ipagpapatuloy po natin, tayo wala ho kayong sisisihin dahil ang gagawin lang po natin ipagpapatuloy simulan at hindi na kayo kailangan pang pag-aralan pa o kumbaga experimental dahil tayo po may karanasan na kung paano patakbuhin ng maayos ang lungsod. Muli po, maraming salamat po at pagdasal niyo mapayapang eleksyon sa darating eleksyon. Alright, ipinagdadasal po namin yan ng mapayapang eleksyon sa buong bansa. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyong oras sa amin. Ang mga ibinahagi ninyong insight sa programang ito ay malaking tulong sa pamamahagi ng impormasyon po para sa ating mga kapwa Pilipino. Magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Ang mga syudad sa bansa ay napapailalim sa klasifikasyon batay sa naging taunang lokal na kita nito sa loob ng 3 taon. First class city, 400 million pesos o higit pa. Second class city, 320 hanggang 400 million pesos. Third class city, 240 hanggang 320 million pesos. Fourth 160 hanggang 240 million pesos. Fifth class city, 80 hanggang 160 million pesos. Sixth class city, di aabot sa 80 million pesos. Ito, Kathy, no, sa panahon ng eleksyon, hindi naman tayo magsasawa sa pagpapaalala sa ating mga kababayan na sa pagpili ng kandidato ay 3 bagay ang kailangan nilang tingnan. Ang una, ang kanyang pagkatao, ang kanyang plataforma, at ang kanyang track record. Alam mo, Robert, kaya nga dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan ay patuloy po kami sa pag-iimbita ng mga kandidato para lubusan niyo pong makilala at sa gayon ay magkaroon din kayo o makatulong din kami sa pagbibigay sa inyo ng inyong informed choice. Yes. Diba? Ito ang nakikita natin, yung trabaho ng isang mayor, kung ano talaga yung kanyang tungkulin sa bayan at ano may mga nagawa niya at anong patuloy na gagawin niya pag siya uli na naluklok at iboto ng ating mga kababayan. Mahalaga kasi, Robert, itong trabaho ng isang mayor dahil extension ng ating national government sa ating mga kababayan na sila ang nakakapagpahatid ng mga basic services katulad nga ng healthcare and edukasyon na lubos na kinakailangan natin lahat. Ika nga sinasabi nila parang pag ikaw isang mayor, parang isa kang little president, ikaw parang tatay ng isang tahanan na naglilingkod para mapabuti ang kanyang lungsod para maiangat, hindi lang sa business or any economy, but yung kalusugan nila and everything that needs to be done dyan sa kanyang lungsod. At naway nakatulong kami sa pagpili ninyo ng tamang kandidato sa darating na halalan. Ako si Robert Tan. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Ako po si Cathy San Gabriel at magandang araw po sa inyong lahat.